Mula sa matamis, magpunta naman tayo sa asim-kilig na hatid ng suka. Isa ito sa mga paboritong sausawan ng mga Pinoy. At tuwing magluluto ng adobo o paksiw, hindi pwedeng mawala ang suka. Mayaman ang bayan ng Paumbong, Bulacan sa puno ng nipa o sasa. Tumutubo ito sa maputik na bahagi ng ilog. Kaya nagiging marami po ang sasahan dito sa amin. Maganda po ang tubig, yung po nga pong branches ng tubig alat at tubig tabang. Sumama ako kay Mario sa kanyang halos 1 ektaryang sasaan para alamin kung paano ginagawa ang ipinagmamalaki nilang sukang paumbong o sukang sasa. Ayan pala ang bunga ng nipa. Opo, ito po. Lilinisin mo po siya. Lilinisin mo. Tapos po, sisikaran. Ng ganyan po. Ay, sisipain. Opo, sisipain Bakit po? Para po yung tuba niya umakyat. Umakyat pumunta saan po? Pupunta po siya dito sa kanyang braso. Ang kailangan mga ano po yan, sipain. mga 3 linggo, 1 buwan. Oo. Bago mo siya putulin dito. Gamit ang matalim na blade, kinakarita nila ang tunod ng punong sasa para lumabas ang tuba nito. Mga punong 7 hanggang 10 taon ng tanda lamang daw ang pwedeng kunan ng tuba. Dahil sa panahong ito, nagmamature ang puno at nagkakaroon ng bunga na siyang pinagkukunan ng tuba. Ito po, magat hapon, kinakarita na ganito. Opo. Ay, ganyan po ito. Para kumatas siya. Opo, para ka pong may alagang bata dito. Pag po hindi mo kinarita niya sa hapon, Walang ikakatas. mamumula po yan. Mamumula Magbabara po yung mga butas niya, Oo. hindi nakakatas. So, umaga tsaka hapon, kailangan kakaritan mo siya para kumatas Opo. at lumabas yung tuba. Opo. Dantayin nyo rito yung likod ng karit. Ganyan. Para baba nyo po, nandito yung talim. Saan ang talim? Dito po sa ibaba. Dito po po. Ganyan. Opo, yan. Hihilahin nyo po. Ay, nakakatakot. Ang talim-talim naman itong ano ninyo. Kasi nga po matitigas yung braso na yan eh. Ang tigas ha. Pag po hindi ka marunong, Hindi ko marunong. Mahirap. malambot na po yan at mura na yan eh. Yun. Parang litro. Opo. Ay, may laman na. May laman po siya. Maasim ah. Opo, kasi Ang nga po asim na luma na siya. amoy. Kasi nga po may latak Pero na. hindi pa po ito suka. Hindi pa po. Ano po to? Tuba pa Tuba lang. Araw-araw nangongolekta ng tuba ng sasa si Mario. Kada puno umaabot ng mahigit 1 litrong tuba ang nakukuha nila kapag nasa panahon. Inilalagay ang mga nakuhang tuba sa tapayan o earthen jars ng 2 to 3 weeks para i-ferment. Ang paggawa ng sukang sasa, tradisyon na minanaparaw ng mga taga-Paumbong sa kanilang mga ninuno. Ang suka ay nagaganap sa pamamagitan ng fermentation or pagpapabulok. Yung bigas, pinapabulok siya, pagkatapos nagkakaroon ng bacteria, tapos doon na nagkakaroon ng likido, pagkatapos sinasala, dinadalisay, tapos nilalagay lang sila sa isang lugar na pinapabayaan na magkaroon ng oxidation, tapos nagkakaroon ng fermentation. Sukang sasa o sukang paumbong, kayang-kaya raw nitong bigyan ng bagong bihis ang mga tirang pagkain. Gaya na lang ng lechon. Ang kainang ito sa Malolos, Bulacan, 50 years nang nagsiserve ng katakam-takam na lechon. Pero hindi lang lechon nila ang binabalik-balikan, maging ang kanilang lechon paksiw. Mas pinasarap dahil ginamitan ng sukang sasa. Igigisa ang bawang hanggang maging golden brown. Sunod na ilalagay ang sibuyas. Tapos isusunod natin yung lechon. Lagyan natin ng konting paminta. At ang sikreto ng kanilang family recipe, lechon paksiw, ang special sauce o sarsa na hahaluan ng sukang sasa. Lechon leftover undergoes a total makeover, presenting sweet, sour, and savory lechon paksiw. Ito yung version ng paksiw na lechon na manamis-namis.
Kung ang hilig ninyo ay yung lechon paksiw na manamis, mas nangingibabaw yung tamis kesa doon sa asim, ito yung perfect para sa inyo. Masarap ito sa kanin. At ang pinaka-champion dito ay nagtatagal siya. Hindi siya kaagad masisira. Plain o may halong sibuyas at sili, panimpla, sausawan o pang-preserve ng pagkain. Ibang asim sarap ang hatid ng suka sa ating hapag.